Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang movie na The Last Castle. Ngunit bago natin ito simulan, ay maaari ba akong makahingi ng pabor? Paki-like naman ang videong ito at pa-subscribe na rin sa aking channel. I-click mo na rin ang notification bell. Muli maraming salamat kaibigan. Nagsimula ang kwento sa pamamagitan ng pagpapakita ng isang bilangguan ng mga militar na may hahalintulad sa isang kastilyo sa ilalim ng pangangasiwa ni Colonel Winter. Habang nasa kanyang opisina, pinuntahan si Colonel Winter ng kanyang secretary, at iniulat sa kanya na ang isang general na bilanggo ay ililipat sa kanilang kulungan. Isa itong karangalan para kay Colonel Winter dahil bilang isang pinuno ng bilangguan ay siya mismo ang sasalubong sa pagdating ng pinakarespetadong tao sa militar ng Estados Unidos. Isa itong karangalan para kay Colonel Winter dahil bilang isang pinuno ng bilangguan ay siya mismo ang sasalubong sa pagdating ng pinakarespetadong tao sa militar ng Estados Unidos. Ang balita ng pagdating ng general ay unti-unting kumalat sa mga preso. Halos lahat ng mga bilanggo ay nasasabik na salubungin ang pagdating ng general, lalo na ang dating sundalo na nagngangalang Yates. Hindi nagtagal, dumating ang pinakahihintay nilang tao, na si General Eugene Irwin. Si Irwin ay sinintensyahan ng 10 taon sa bilangguan dahil sa pagpapasya na magpadala ng mga US military sa isang misyon sa Burundi, na isang paglabag sa utos ng Pangulo at nagresulta sa pagkamatay ng 8 sundalo. Si Colonel Winter, ang head ng bilangguan, ay lubos na humahanga kay Irwin, at hiniling nito sa general na lagdaan ang isa sa kanyang koleksyon ng mga aklat ng digmaan. Habang kinukuha ni Winter ang kanyang libro, nakipag-usap si Irwin sa isa sa mga gwardya ng bilangguan na si Peter. Tahasa na pinuna ni Irwin ang mga koleksyon ng mga military artifact ni Colonel Winter, at sinabi niya na ito'y mga bagay na hindi kailanman kokolektahin ng isang veteranong sundalo sa larangan ng digmaan. Dahil ito ay mga bagay na maaaring magpapaalala lamang sa kanila ng sakit na naranasan nila noong sila'y nasa digmaan. At sinabi pa nito na ang mga nangongolekta lamang ng ganitong bagay ay ang mga taong hindi nakaranas na makipaglaban sa totoong gera. Lingid sa kaalaman ni Irwin, narinig ni Winter ang kanyang mga sinabi at pagkatapos siya ay na-offend. Kaya sa huli ay hindi na nito itinuloy ang paghingi niya ng pirma ni General Irwin. Nang papalabas na siya sa opisina ni Winter, nakasalubong ni Irwin ang isang bilanggo na nagngangalang Aguilar at ito ay sumaludo sa general. Ngunit pagkatapos ay pinagbawalan ni Winter si Aguilar na magbigay-pugay kay Irwin, dahil siya ay isang bilanggo na lamang, at hindi na isang general. Ilang sandali pa ay inihatid na rin si General Irwin sa kanyang selda. Kinabukasan, nang ang lahat ng mga preso ay nasa field habang gumagawa ng kanilang mga iba't ibang aktibidad, ilan sa mga preso ang biglang nag-away, na humantong sa isang riot. Sa di kalayuan ay pinapanood lamang sila ni Irwin gayon din si Winter na nakatingin lamang mula sa itaas ng kanyang opisina. Maya-maya pa ay tumunog ang alarm, na ang ibig sabihin ay kailangang dumapa ng mga bilanggo. Binaril naman ng isang prison guard gamit ang rubber bullet ang isa sa mga preso na nagpasimula ng gulo. Pagsapit ng tanghalian, pumunta ang mga bilanggo kay General Irwin at nagreklamo tungkol sa pang-aabuso ni Colonel Winter at ng mga gwardya ng bilangguan, kabilang ang pagkamatay ng ilang mga bilanggo dahil sa pagbaril nila sa mga ito gamit ang rubber bullet. Inaasahan ng mga bilanggo na kahit papaano ay may padala ni Irwin ang kanilang mga reklamo sa kanyang mga koneksyon sa gobyerno upang gumawa ng matatag na aksyon laban kay Colonel Winter at sa kanyang mga tauhan. Ngunit sinabi ni Irwin na gusto lang niyang tapusin ang kanyang sintensya sa kulungan at ayaw niyang manghimasok sa gulo ng iba. Habang nasa field si General Irwin, pinuntahan siya ni Aguilar na muling sumaludo sa kanya. Hindi maitago ni Aguilar ang kanyang paghanga sa isa sa pinakasikat na war veterans sa United States at nagkaroon sila ng casual na pag-uusap tungkol sa wastong pagsaludo at respeto sa kapwa sundalo, ngunit hindi nila namamalayan na pinagmamasdan pala sila ni Colonel Winter mula sa malayo. Dahil sa paggalang ni Aguilar kay General Irwin, kinabahan agad si Winter, dahil sa takot na higit siyang respetuhin ng mga preso, kaysa sa kanya na pinuno ng bilangguan. At upang hindi na siya pamarisan pa ng ibang mga preso ay pinarusahan niya si Aguilar sa pamamagitan ng pagtayo niya sa field habang nakasaludo sa harap ng kanyang opisina sa loob ng 24 na oras. Walang pakialam si Winter kahit na maulanan si Aguilar at labis na ang panginginig. Nang makita ito ni General Irwin ay labis siyang naawa sa kalagayan ni Aguilar, nilapitan niya ito at hiniling na sumilong na at magpahinga.
Dahil sa kanyang ginawa ay sinaktan siya ng mga gwardya sa utos ni Winter at sinabi nito na hindi niya maaaring suwayin ang kanyang mga nais gawin sa isang preso. Pagkatapos ay sinagot ni Erwin si Winter tungkol sa mga karapatan ng mga preso habang nasa bilangguan. Ngunit agad na tumugon si Winter sa kanyang mga sinabi sa pamamagitan ng pagbanggit sa mga alituntunin na dapat sundin ng mga bilanggo. Isa na rito ay ang hindi pakikialam sa tungkulin ng mga bantay ng bilangguan. Dahil dito ay pinarusahan ni Winter si General Erwin na magbuhat ng malalaking bato. Nang makita ito ng iba pang bilanggo ay gumawa sila ng pustahan kung matatapos ba ng general ang paglipat ng mga bato o sasuko ito agad. Kahit na hindi na ganun kalakas ang kanyang katawan, sinubukan pa rin ni Erwin na buhatin ang malalaking bato nang hindi man lang nagrereklamo. Hinubad niya ang kanyang damit dahil sa mainit na panahon at nakita ng mga kapwa preso ang maraming sugat na natamo niya sa larangan ng digmaan. Isa na rito ang peklat na nakuha niya dahil sa kagustuhan niyang ipagtanggol ang kanyang mga tauhan, na naging dahilan kung bakit siya iginagalang sa kasaysayan ng militar ng Estados Unidos. Sa huli ay natapos ng general ang kanyang parusa at hindi pa doon natatapos ang lahat dahil ikinulong pa siya sa Bartolina ni Winter. Pagkatapos ay nakatanggap siya ng paggalang mula sa lahat ng mga bilanggo sa pagbalik niya sa kanyang detention cell. Isa-isang kinalampag ng mga preso ang kanilang dog tag sa mga rehas, na nagpapahiwatig at nagbibigay ng respeto sa general. Pagkatapos ay pinuntahan ni Yates si Erwin sa kanyang selda at binigyan siya ng maraming sigarilyo bilang premyo. Ngunit dahil hindi naninigarilyo si General Erwin, inutusan niya si Aguilar na ipamahagi ang mga sigarilyo sa lahat ng mga preso. Dito nabunyag na kilala ni General Erwin ang ama ni Yates, na isa pala sa mga naging sundalo ng general. Pagkatapos ay sinabi ni General Erwin kay Yates ang tungkol sa kanyang ama na nakapagbigay ng inspirasyon sa kanya at ng iba pang mga sundalo nang sila ay napalibutan sa teritoryo ng kaaway at nagkaroon ng napakaliit na pagkakataon na makatakas sa sitwasyon na iyon. Sinabi rin niya na ang mga sundalong hawak niya ay parang sarili niyang pamilya na kailangang iligtas kahit anong mangyari. Namangha naman si Yates, na isa palang dating opisyal at piloto ng helicopter, nang marinig ang kwento ni Erwin tungkol sa nakaraan ng kanyang ama. Kinabukasan, pinuntahan ni General Erwin ang mga bilanggo na sinabihan ni Winter na magtayo ng pader para maging busy sila at hindi puro chismis ang nalalaman. Maayos niyang sinabihan ang mga bilanggo na tingnan ang mga bagay mula sa ibang perspektibo, kabilang ang pagtatayo ng pader na maihahambing sa pagtatayo ng castle wall. Pagkatapos ay hiniling niya kay Aguilar na turuan ang mga bilanggo kung paano gumawa ng matibay na pader na gawa sa bato, dahil sinabi sa kanya ni Aguilar na ang kanyang ama ay isa palang bihasang karpintero. Matapos makatanggap ng utos mula kay General Erwin, nagsimula silang magtayo ng isang castle wall ng sama-sama. Sa halip na tawagin siyang general ng mga preso, ay binigyan siya ng palayaw na pinuno upang hindi mabigyang kahulugan ni Winter ang paggalang nila sa kanya. Ngunit ang kanilang pagkilos ay nalaman din lahat ni Winter at iniisip nito na ang kanilang itinatayong pader ay isang istruktura ng katapatan para kay General Erwin. Dahil sa inggit na naramdaman nito at banta na baka mas respetuhin at sundin siya ng mga bilanggo ay gumawa si Winter ng hakbang upang sirain ang kanilang pagkakaisa. Ipinatawag ni Winter ang kanyang tauhan upang sirain ang castle wall na kanilang itinayo. Nagulat ang lahat ng bilanggo nang makita nila ang paparating na bulldozer na siyang wawasak sa pader. Ngunit si Aguilar ay tumakbo sa harap ng bulldozer at tangkang pipigilan ito. Nang makita ni Winter ang ginawa niya ay pinag-utos nito na patunugin ang warning sound upang dumapa ang lahat ngunit hindi nagpatinag si Aguilar, hanggang sa inutusan ni Winter ang isang sniper na barilin nito. Tinamaan niya si Aguilar sa ulo na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Matapos wasakin ang mga pader, si Erwin at ang mga bilanggo ay nagbigay ng kanilang huling paggalang kay Aguilar. Ginawa nila ito sa parehong seremonya na ibinibigay sa mga sundalong namatay sa larangan ng digmaan. Maya-maya, si Winter, na naramdamang may banta sa kanyang posisyon, ay nagtungo sa detention cell ni General Erwin. At nag-alok ng isang deal sa kanya upang mapatahimik niya ito tungkol sa pagkamatay ni Aguilar. Ngunit tinanggihan ni General Erwin ang deal na inaalok ni Winter. Maging siya at ang mga bilanggo ay nais na siyang magbitiw si Colonel Winter dahil sa pang-aabuso nito sa kanyang kapangyarihan upang makagawa ng hindi kinakailangang karahasan.
Isang araw, isang mataas na opisyal na superior ni Winter na si Brigadier General Wheeler ang bumisita sa bilangguan upang alamin ang katotohanan tungkol sa mga report ni Winter na si General Erwin di umano ay naghahalusinate, at iniisip nito na ang bilangguan ay nasa isang digmaan at gustong agawin nito ang posisyon ni Winter bilang warden. Sa kabilang banda, si Wheeler, na nirerespeto pa rin si Erwin bilang general, ay nakipagpulong at direktang nakipag-usap dito. Nakikinig siya sa mga reklamo ni Erwin at ng mga bilanggo tungkol sa pagiging mapang-abuso ni Winter. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Wheeler na mangalap siya ng ebidensya ng maling paggamit ng kapangyarihan ni Winter para makapagsagawa siya ng aksyon laban sa kanya. Pagkatapos noon, nagsimulang magplano si Erwin at ang ilan sa mga bilanggo na pabagsakin si Winter para tanggalin siya sa kanyang posisyon bilang warden. Si Yates ay mukhang interesado sa kanilang gagawin at nais lumahok dito. Gayunpaman, sa halip, iniwan ni Yates si Erwin at ang kanyang mga tauhan para sa isang kadahilanan at mukhang mayroon siyang ibang nais gawin. Napansin ito ni Winter, pagkatapos ay kinausap niya si Yates at sinuhulan siya nito na papaiksiin ang kanyang sintensya, basta't handa siyang maging spiya niya para malaman kung ano ang pinaplanong gawin ni Erwin. Sumang-ayon naman si Yates sa kanyang alok. Sa ibang eksena, habang ang lahat ay kumakain, gumawa ng kaguluhan ang dalawang preso upang ang lahat ng bantay ay pigilan sila. Matapos na matagumpay nilang magambala ang mga gwardya ng bilangguan, ngayon ay nagkaroon sila ng isang pribadong pagpupulong. Pagkatapos ay sinabi ni General Erwin ang kanyang plano sa lahat ng mga bilanggo na kuhanin ang kontrol ng bilangguan kay Winter. Balak nilang itaas ang bandila ng Estados Unidos ng patiwarik bilang tanda ng panganib. Ibig sabihin ay hindi na makokontrol ni Winter ang mga bilanggo at ito'y sapat na para maalis siya sa pwesto. Matapos sabihin ang kanyang plano sa lahat ng mga bilanggo, alam ni General Erwin na si Yates ay nag-espiya sa kanya para mag-report kay Winter. Pagkatapos ay inimbitahan ni General Erwin si Yates na magkaroon sila ng pag-uusap, kung saan pinayuhan niya ito at sinabi sa kanya na nakikita niya ang konsensya ng isang tunay na mandirigma sa kanya. Sinabi ni General Erwin na nakikita lang ni Winter ang masamang side ni Yates kaya ginagamit niya ito para sa sariling kapakanan. Samantalang nakikita naman ni General Erwin ang kabaligtaran kay Yates, kung saan naniniwala siya na si Yates ay tunay na sundalo kung saan kaya nitong ipagtanggol ang lahat ng mga pinagmamalupitan. Gayunpaman, hindi gaanong pinansin ni Yates ang mga sinabi ni General Erwin dahil agad niyang ini-report ang kanyang mga plano kay Winter. Nang malaman niya ang plano ni Erwin, agad na itinago ni Winter ang bandila sa kanyang opisina. Di nagtagal pagkatapos nito, isang preso ang pumasok sa opisina ni Winter at hinahanap si Yates dahil sa pagiging taksil nito, kaya napilitan si Winter na utusan ang mga bantay nito na kaladkarin palabas ang nagwawalang preso. Hindi naman sinayang ni Yates ang pagkakataon na nakawin ang bandila sa opisina ni Winter at itago ito. Lumalabas na scripted lamang ang lahat ng nangyari upang makuha nila ang flag sa opisina ni Winter nang hindi niya nalalaman. Kinabukasan, pumunta si Yates kay Winter at sinabing hawak na ni Erwin ang kanyang bandila, at agad naman siyang ipinakulong nito sa solitary confinement dahil nalaman na nito ang katotohanan na si Yates pala ang kumuha ng flag sa kanyang opisina. Agad na inutusan ni Winter ang halos lahat ng kanyang mga tauhan na tipunin ang mga bilanggo sa field at hanapin ang bandila sa detention cell. Gayunpaman, ito ay bahagi ng plano ni General Erwin na ikulong ang mga gwardya sa loob, para mas malaya silang makagalaw sa field. Isa ito sa nais niyang mangyari upang malito ang mga gwardya sa kanyang mga susunod na aksyon. Ang kanyang layunin ay ipakita kay Wheeler na si Winter ay hindi karapat-dapat sa kanyang opisina at dapat na alisin sa kanyang pwesto bilang warden. Sa kabilang banda, nagawang makatakas ni Yates mula sa Bartolina nang magsimula ang mga kaguluhan. Ang isa sa mga bilanggo ay nagawang makarating sa communication room at tinawagan si General Wheeler upang iulat ang kaguluhan sa bilangguan at ang kawalan ng kakayahan ni Winter na kontrolin ang sitwasyon. Agad na idineploy ni Winter ang kanyang natitirang mga tropa para sagupain ang mga pag-atake ng mga bilanggo sa ilalim ng command ni General Erwin. Gamit ang mga improvised weapon at ang kanilang determinasyon, pinasabog ng mga bilanggo ang opisina ni Winter at napigilan ang pag-atake ng water cannon mula sa isang armored vehicle. Ilang sandali pa ay nakatanggap si Winter ng tawag mula kay General Wheeler na nagsasabing sila'y parating na. Nang malaman na darating si Wheeler sa loob ng 20 minuto, agad na inutusan ni Winter ang mga helicopter na paulanan ng bala ang mga bilanggo.
Si Erwin, na inaasahan na ito, ay gumawa ng plano upang mahok ang helicopter at magawang maakyat ni Yates gamit ang kadena na nakakabit dito at kunin ang kontrol ng helicopter. Matapos makuha ang pagkontrol sa helicopter, pinatay ni Yates ang sniper na pumatay kay Aguilar. At dahil ang lahat ng mga pag-atake ni Winter ay nagawang ma-counter ni General Erwin at ng mga bilanggo, sa wakas ay lumabas na si Winter sa kanyang opisina at inutusan ang kanyang buong hukbo na palibutan ang mga bilanggo. Sa pagkakataong ito ay ang lahat ng hindi sumunod sa kanyang utos ay babarilin ng tunay na bala. Pagkatapos ay inutusan ni Winter ang mga bilanggo na humiga, ngunit hindi nila ito pinansin hanggang sa wakas ay binalaan niya ang mga bilanggo na ang mga sniper na nakapwesto sa itaas nila ay babarilin sila kung hindi sila susunod. Inutusan naman ni General Erwin ang kanyang mga kasamahang bilanggo na humiga, dahil ayaw niya nang mapahamak pa ang mga ito, at lahat sila ay agad na sumunod sa utos ng general. Pagkatapos ay hiniling ni Winter kay General Erwin na ibalik ang kanyang bandila, ngunit tumanggi siya. Pagkatapos noon ay tumalikod na si General Erwin at nagsimulang maglakad patungo sa flagpole para itaas ito. Hindi naman mapakali si Winter saka inutusan si General Erwin na huminto. Ngunit hindi ito pinansin ni General Erwin, nang makitang hindi siya pinansin ni Winter, inutusan ni Winter ang kanyang mga tropa na barilin si General Erwin, ngunit hindi nila sinunod ang utos nito. Paulit-ulit niyang inutusan ang kanyang mga tropa, sinusubukang pigilan si Erwin, ngunit walang sumunod sa kanya, kasama ang kanyang kanang kamay na si Captain Peretz. Dahil walang sumunod sa kanyang mga utos at tumanggi na patayin si General Erwin, kaya si Winter ay gumawa ng mga desperadong hakbang sa pamamagitan ng pagbaril sa likod ni General Erwin habang sinisimulan nitong itaas ang bandila. Sa kabila ng mga natamong sugat dahil sa tama ng baril, ipinagpatuloy pa rin ni General Erwin ang pagwawagayway ng watawat hanggang sa huling patak ng kanyang dugo. Pagkatapos ay inaresto ni Captain Peretz si Winter dahil sa pagbaril kay General Erwin. Pagkatapos nito, ang mga bilanggo na muling tumayo, ay nagsimulang sumaludo sa watawat. Nagulat si Winter nang makita na hindi naman binaligtad ni General Erwin ang watawat, na nangangahulugang binaril niya ito nang wala naman siyang ibang nilalabag na batas. Nagtatapos ang pelikula sa pagpapakita sa watawat habang paparating si General Wheeler at inaresto si Winter, pagkatapos ay nagtayo ng bagong pader ang mga bilanggo bilang pag-alaala sa kanilang mga namatay na kasama, kung saan ang mga pangalan ni Aguilar at General Erwin ay kabilang sa mga nakaukit sa castle wall. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon, ay baka naman pwedeng pakilike ang videong ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan, ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.